Hi guys! So welcome back to my channel. If you're new here, hi, my name is Trisha. I make cleaning, organizing, and lifestyle videos. I also make these kinds of videos, yung parang I'm talking about life here in New Zealand, especially yung mga culture shocks, yung cost of living dito sa New Zealand. And right now, I'm gonna talk about kung paano ako naghahanap ng trabaho dito sa New Zealand. I know a lot of our viewers are curious about paano ba makapaghanap ng trabaho dito sa New Zealand. Maraming nangangarap na mag-work dito. So, through this video, I hope magka-idea kayo. Before that pala, please don't forget to like, share, and subscribe to this channel. If you find this video interesting, please share this video to your friends. Like the video as well kung nagustuhan niyo po tong video na to. Disclaimer muna tayo. The things that I'm gonna be talking about based from my own experience. So if you have a different experience than mine, then I would respect that you share your own experience in the comments down below para magka-idea din yung ibang mga nanonood nitong video na to. Kasi my experience might be different than yours, right? So anyway, let's talk about paano ba makapaghanap ng trabaho dito sa New Zealand. I made key points ng pag-uusapan ko ngayon dito sa podcast natin. Wow, social may podcast. So first is, saan ba ako naghahanap ng trabaho? Pumupunta ba ako directly sa mga agencies or sa companies? Ano ba yung mga ways para maghanap ng trabaho dito sa New Zealand? Pangalawa, ano ba yung mga sinasubmit sa mga companies for them to know that you're interested in the position that they're posting or that they need? And ano ba yung mga naging experience ko sa job interviews na naranasan ko na dito sa New Zealand? Ano yung gagawin mo after ng interview? Alright, yun yung mga key points natin dito sa video na to. Okay, so let's begin with talking about kung saan muna ako naghahanap ng trabaho dito sa New Zealand. I haven't experienced going directly to the company yet. Hindi ko alam kung uso ba yan dito sa New Zealand. But what I do is that I go to websites. So, nagsusurf lang ako sa internet kung saan ba pwedeng mag-submit ng resume. Throughout my almost 5 years of living here in New Zealand, naghahanap ako ng trabaho through websites. So, ano ba yung mga websites na yun? So, you can go to seek.nz, indeed.nz, trademe.nz, and LinkedIn. Then, may LinkedIn account din ako, careers.govt.nz. So, yun yung mga trusted sites ko. And recently, dalawa lang yung hinanapan ko ng work nung pag-uwi ko dito sa New Zealand. Kasi I stayed in the Philippines for 3 years. Okay, so here's a short backstory. So, I moved here in New Zealand back in 2018. And then, I stayed here until 2022. During those years, I had parang dalawang trabaho dito sa New Zealand. And then, 2022, I moved back to the Philippines to finish my law degree. And this year, 2025, bumalik ako dito sa New Zealand. A week after, or parang a few days after ng pagbalik ko dito sa New Zealand, naghanap agad ako ng trabaho. And then, I think a week after ng paghanap ko ng trabaho, in-invite ako for 2 job interviews for 2 different companies. 2 days after nung first job interview ko, nagkaroon na ako ng job offer. So, I will share to you kung ano yung naging experience ko dun sa job hunting ko dito sa Auckland specifically. Nung pagbalik ko dito sa Auckland, sa Seek NZ ako naghanap ng trabaho. Dati, pati sa Indeed, naghahanap din ako ng work. Pero ngayon, parang I focused on one site lang kasi parang organized yung paghahanap ko ng work. So, para alam ko na na-applyan ko na to. Madali lang i-track na na-applyan ko na to. And hindi siya biro, guys. Nakaka-depress siya kung tutuusin. Kasi siguro within 1 week ng pag-a-apply ko ng work, halos everyday nagsisend ako ng resume to different companies. And I think based on the website, yung Seek, dun sa account ko,
parang na-applyan ko is around 45 companies. Most of the time, mabilis lang din mag-reply yung mga employers. And based sa experience ko within that week, nagkaroon ako ng maraming rejections bago ako nagkaroon ng 2 job interview. So isipin nyo yun, 45 yung in-applyan ko, 2 lang yung job interview so far So far. Kasi yung iba, hindi pa nila na-review yung resume ko, hindi pa nila na-review yung application ko. So far, meron akong 2 job interviews and 1 job offer. And based from what I know is that mahirap ngayon maghanap ng trabaho dito sa New Zealand. Even yung mga Kiwis, nandito na at the moment, nahihirapan din sila maghanap ng trabaho. So mataas ang unemployment rate ata ngayon dito sa New Zealand. Based sa mga posts na nakikita ko is, meron din namang mga successful applicants from the Philippines and also yung mga Pinoy nating kababayan na nasa ibang bansa na natanggap ng work dito sa New Zealand even if wala sila dito sa New Zealand. Also, may nabasa pala ako recently. Hanapin ko lang yung article kasi parang meron daw sanction sa mga New Zealand employers kapag hindi nila prioritize yung mga tao dito sa New Zealand sa pag-hire nila. So, same din sa Philippines kasi sa Philippines meron din tayong law about that, diba? Na dapat i-prioritize yung mga citizens or yung mga residents ng Philippines or ng New Zealand over dun sa mga nasa labas ng country. Kaya kung nasa labas ka ng New Zealand, medyo mahirap talaga na maghanap ng employer na magsusupport sa'yo unless na lang talagang skilled worker ka or talagang may scarcity ng skills mo dito sa New Zealand. And mamaya, i-discuss natin yan, okay? So, yun na. Pumunta ka na ng website, right? Pumunta ka na ng Seek. May LinkedIn profile ka na and everything. Ano naman ang sunod mong gagawin? Syempre, para malaman ng employer na interesado ka, sa Seek, meron silang feature na pwede kang mag-create ng profile mo, gaya lang din sa Facebook. Hindi mo naman kailangan mag-upload ng photo. Kailangan mo lang ng basic information mo, yung education mo, career history. Nagtatanong din si Seek ng expected salary mo and yung field of work na gusto mong pasukan para ma-match ka nila sa mga pinopost ng mga employers. Naghanap ka na sa Seek, may nahanap ka na, may profile ka na and everything. Okay, wait lang. Guys, hindi po ito sponsored ng Seek. Sinasabi ko lang na maganda yung naging experience ko sa seek.nz, alright? And kapag natulungan ka nitong video na to, balik ka naman dito sa video and mag-comment ka na naging successful yung pag-apply mo because of the video. Kung nakatulong nga. Nag-upload ka na ng CV mo. Pero paano ba gumawa ng CV or ng resume? So, resume or curriculum vitae. Merong difference yung dalawa, pero parang sa ating mga lay person, nai-interchange natin yung CV and resume. And it doesn't matter actually. So, dito sa New Zealand, more on CV yung tawag nila, curriculum vitae. Paano ba gumawa ng curriculum vitae? So, yung employers, i-judge ka nila kung how well do you present yourself through your curriculum vitae. Isa sa pagkakaiba na pansin ko dito sa New Zealand compared to the Philippines is that yung curriculum vitae nila or yung resume nila, walang picture, walang photo. Medyo okay nga siya kasi parang hindi ka nila i-judge based on how you look, diba? Sa Philippines, uso yung pleasing personality na requirement ng mga employer. Pero dito sa New Zealand, hindi siya required. I-judge ka nila ng employer based on your work experience. Educational background, hindi masyado unless na lang kung required sa work. Pero work experience talaga yung una nilang tinitingnan. So before ako gumawa ng CV ko dito sa New Zealand, nung pagbalik ko, most especially, naghanap muna ako ng mga videos on how to prepare your CV or yung resume. Aside sa walang photo, basic information, importante na alam nila na wala ka pa, kung halimbawa nasa Pilipinas ka, alam nila na wala ka pang working visa. Sa Seek din pala, tinatanong nila kung ano yung visa mo. So, usually, bias yung mga employers.
Kasi nga, kailangan nilang i-prioritize yung mga nandito na. Ako, hindi ko na nilagay yung address ko, walang photo, bold, big letters, yung full name mo, contact information, pinaka-importante kasi paano ka nila i-contact, di ba? Phone number, email address, give an email address na professional. Ayaw mo namang makita ng employer na yung email address mo is cutesygirl_1201@gmail.com, diba? So, yung full name mo na lang. And then, wala nang career objective. So, obsolete na yon. So, ang ilalagay mo na is professional summary. So, i-describe mo yung professional experience mo. So, for example, I am an administration assistant for 2 years before I became a team leader, mga ganon-ganon. After ng professional summary, pwede mo nang ilagay yung work experience mo. Sometimes, I tailor my resume dun sa pinag-a-applyan kong position. Halimbawa, teacher yung ina-applyan ko, di ba, kunwari. Pero may experience ako sa retail industry. Kunwari, naging sales lady ako. Pero may experience din ako, naging teacher din ako sa ibang schools dati. Inuuna ko or ine-emphasize ko yung working experience ko as a teacher kesa sa retail, yung experience ko sa retail industry. And then after, yung educational background mo, by the way, yung birthday pala, huwag mo na siyang lagay. So, may mga nakita akong videos na huwag mo na daw ilagay yung year ng kung kailan ka graduate kasi i-judge ka din ng employer based sa edad mo. Sa pinakababa, lagay mo na yun, yung mga additional skills mo. Skills ha, ang ilalagay mo like proficient in Microsoft Word, ganyan-ganyan. Huwag mo nang ilagay na I love singing, I love dancing. Kasi yung mga employers, especially dito sa New Zealand, very direct sila, very straight to the point sila, blunt even, na titingnan lang talaga nila, and meron nga akong videos din na panood na tamad din daw yung mga recruiters. Talagang yung pinaka-importante lang yung titingnan nila sa resume mo. Sa hundreds and thousands of applicants, di ba? Napakadaming resume na tinitingnan nila in the course of the day. Sa tingin mo, may time ba sila na basahin pa yung entire resume mo? Hanapin lang nila, i-judge ka lang nila within seconds. Okay, ito may work experience. Okay, good. Ito, wala. Ganun lang sila kabilis. Aside from the resume and the CV, super important na gumawa ng cover letter. Sa Seek, nakikita ko every job posting, sinasabi ni Seek na 100% of the applicants dito sa posisyon na to nag-attach ng resume. Tapos sasabihin naman ni Seek na only 50% attached a cover letter. And yung mga employers, importante sa kanila yung cover letter. Bakit nga ba? Ang mga employers, especially dito sa New Zealand, na-appreciate nila merong cover letter yung application mo. Dito mo mapapakita sa kanila na binasa mo yung job description and that you know something about the company. Pinapakita mo sa kanila na interested ka talaga dun sa position, di ba? And dun mo din ma-explain kung bakit ikaw yung dapat nilang piliin. Kasi hindi lahat na nagsasubmit ng resume is nai-interview. So dito sa New Zealand, out of 150 applicants, siguro mga 5 lang ang interview nila. Kung resume lang yung nilagay mo, okay, yun lang. Pero paano kung may mga tanong si employer, di ba? Paano kung, okay, bakit meron siyang 3-year gap dito sa resume niya? Wag na nga. So, sa cover letter mo din may explain kung bakit ikaw yung deserving dun sa role na yon. Pwede mo din dun i-explain yung 3-year gap mo. Yung tips naman sa paggawa ng cover letter is that kung hindi mo alam yung pangalan ng hiring manager nila, walang nakalagay dun sa job posting, ang ilagay mo lang, hiring manager, ABC Company, Auckland, New Zealand, mga ganun. Pero kung alam mo, kung nakalagay dun sa job posting kung sino yung hiring manager, ilagay mo yung full name niya. And full name lang like XYZ, wag na yung Miss XYZ, wag nang ganun. Hindi masyadong importante ang mga titles dito sa New Zealand. So, kung bawa abogado ka or doktor ka, hindi sila masyadong specific pagdating sa titles. Pag nasa work ka na, you can call them by their first names. Okay lang din sa kanila. Hindi sa kanila importante na doktor sila, dapat tawagan mo silang doc. Ito, mga tips ko, mention why you're applying for that specific role, di ba? Kung bakit ka nag-a-apply doon. I-highlight mo what makes you a good fit for the NZ workplace culture.
Like for example, yung hardworking ka, adaptable, team-oriented, and wag mo na daw sabihin, may napanood din akong video na, wag mo na daw sabihin na, I have strong communication skills, ganun. And dapat brief lang and concise yung cover letter mo. Kasi, sino ba naman na may gusto na magbasa ng napakahabang letter? So, 1 page lang na cover letter, 3 paragraphs lang, okay na yon. And even sa resume, 1 to 2 pages lang, okay na yon. Depende na lang kung madami kang work experience, very good yun. Pero wag mo nang pahabain masyado ang resume mo. Dapat direct to the point ka lang. Ano na ang sunod mong gagawin? Maghintay. Maghihintay ka na ng employer na interested sa application mo. So, usually, yung mga employers, it takes them a week to go over. But if they're actively recruiting, mga a few days, meron ka ng ma-receive na answer from the employers. For me, based on my recent experience ng paghahanap ko ng trabaho, about a week, nag-reply na sa akin yung mga interested na employers and even yung mga hindi, na-reject na ako a week after sending my application. So, cover letter and resume. And then, kukontak ka na. So, usually through email, i-invite ka nila for interview. So, ito naman yung advice ko sa mga nasa Pilipinas. So, syempre, yung experience ko is based lang sa experience ko na nandito na ako sa New Zealand habang naghahanap ng trabaho. Pero what if nasa Pilipinas ka or sabihin natin nasa Singapore ka pero Pinoy ka, gusto mong maghanap ng trabaho dito sa New Zealand? Pinakauna mong gagawin is to know your pathway. Ano ba ang gusto mong job and visa na eligible ka? Okay, first, visit the New Zealand immigration website. Ilang beses ko nang shinare dito sa channel ko yung New Zealand immigration website, and very interactive naman yung immigration website kasi tatanungin ka niya kung anong visa ba yung gusto mo, ano bang line of work na gusto mo. So, masasagot naman niya yung mga tanong mo. Main options mo sa visa is yung skilled migrant category resident visa. Pwede to sa may mga in-demand qualifications or experience. Next is accredited employer work visa or AEWV. Kung may New Zealand company offers you a job and is accredited by the Immigration New Zealand. And working holiday or student visa if you want temporary work experience or to study first here in New Zealand. So, visit lang po kayo sa immigration.govt.nz and use their visa finder tool to know what suits your background. Sa paggawa mo naman ng resume na nasa labas ka ng New Zealand, gaya nga ng sabi ko, simple, direct, and honest resumes, usually 1 to 2 pages lang. Tapos, yung readable na font, huwag masyadong fancy yung mga templates kasi hindi naman yun ma-appreciate ng employer kasi nga 'di ba sabi ko sa inyo mabilis lang silang mag-review ng mga resume, and mag-focus ka sa skills mo, sa work experience mo, include your visa status or intention. So halimbawa, lagay mo, eligible to apply for accredited employer work visa. Kunwari, ganun. So, referees is yung references na tinatawag natin dito sa Pilipinas and their contact numbers and email addresses nila. Kung may New Zealand references ka, much better. And, syempre, yung cover letter mo. Don't forget na mag-apply lang kayo dun sa mga legitimate websites and iwas sa mga scammers. Nung bagong dating ako dito sa New Zealand, short story lang. Nung pagdating ko dito sa New Zealand, naka-visitor's visa ako. While staying here, nag-apply ako for partner visa. Parang na-extend ata yung visitor visa ko kasi kailangan daw ng 12 months consecutive na living together with your partner. Ginawa nung immigration officer, buti na lang, mabait siya. In-extend niya yung visitor visa ko para ma-complete namin yung 12 months living together. And then after that, nag-apply ulit ako ng partner visa, and then binigyan niya ako ng working visa under partnership, parang ganun. Partner working visa, parang ganyan. For about, parang 1 year ata. 1 year lang.
Tas after 1 year, bago mag-expire yung working visa ko under partner, nag-apply ako for residency na ata under partner visa. So, nabigyan ako ng 2 years residency. And then after ng 2 years residency ko, nag-apply naman ako, naging permanent resident na ako. So, ngayon, permanent resident na yung status ko. So, share ko lang tong experience ko nung naka-working visa pa lang ako. Kahit naka-working visa ka na dito sa New Zealand, mahirap pa din maghanap ng trabaho. So, what more kung nasa labas ka ng New Zealand? Especially kung hindi ka naman skilled worker. Ako, since yung work experience ko sa Philippines is I worked at a government agency before, so office job siya. Mahirap. Yung mga kinukuha nila dito for office job, usually, yung mga taga dito, yung mga Kiwis talaga. Nahirapan ako noon maghanap ng work. So, what did I do? Pumasok ako sa retail company. Sa mga grocery stores, sa mga retail stores, yun yung pinakamadaling pasukin. 1 year ako doon nag-work, and then after a year, lumipat ako sa cafe. And after 6 months sa cafe, pumasok na ako ng administration work. Yung administration work na yun is a government agency din dito sa New Zealand. So, I stayed there for a year. And then after a year, bumalik na ako sa Pilipinas para tapusin yung law degree ko. Mahirap talaga siya. I remember, nakuha din ako for interview nung time na yon, nung naka-working visa pa ako. Since nga office job yung mga ina-applyan ko dati, hindi nagiging successful yung after ng interview. Kaya napilitan ako nung pumasok sa retail industry. Alam niyo guys, okay naman yung pay kahit nasa retail industry ka kasi yung minimum naman na pay dito sa New Zealand, mataas. So, isa ata ang New Zealand sa may mga pinakamatataas na minimum pay sa entire world. Okay, so yun yung naging experience ko dito. So, mahirap talaga siya. Kaya, I understand. Merong nag-comment nga dito na 2 months na daw siyang naghahanap ng work dito sa New Zealand. So, if you're watching this video, you can send me an email para matulungan kita siguro, or panoorin mo na lang tong video na to. Mahirap kahit naka-working visa ka na kung yung hinahanap mong work is hindi naman high-skilled na job. So, madali lang makahanap ng work pag high-skilled yung job mo. Job interview dito sa New Zealand, they really take it seriously. Sa Pilipinas din naman actually, meron tayong mga panel interviews, 'di ba? Siguro ang challenge lang dito is mahirap mag-catch up sa New Zealand access kasi sanay tayo na American accent yung naririnig natin or British accent. So, yung New Zealand accent, medyo mahirap din siyang intindihin. Lalo na pag super bilis na siyang magsalita. Parang, oh my God, ano sinasabi nito? Parang ika-catch mo na lang yung mga main words na mga sinasabi niya. Pero, ang importante dito sa New Zealand is yung mga Kiwis, hindi sila masyadong particular when it comes to your grammar. As long as naiintindihan nila kung ano yung gusto mong sabihin. As long as you are able to clearly express yourself and nasasabi mo naman kung ano yung gusto mong gawin, kung ano yung gusto mong sabihin, okay yun sa kanila. They're not very particular about grammar. Of course, you have to practice when it comes to your interview. Recently, nung na-invite nga ako for interview, ini-imagine ko na kung ano may yung possible na tanungin sa akin. And nag-search ako ng mga videos, mga helpful videos, kung ano ba yung usually mga tinatanong sa job interviews, right? Kasi ilang taon na since I last had my interview. So, usually, pinakauna yung tatanong sa'yo, tell me something about yourself. Ang advice na nakita ko is, when you're asked that question, don't tell them that, oh, I love watching movies, ganyan-ganyan. No. So, ang gawin mo daw is, if you're going to share something about yourself with that question, tell something that is related to the job that you're applying for. So, for example, nag-a-apply ka ng administration job. So, sabihin mo na, yes, I am organized, I am like this. Yung mga related dun sa job na yun. I love scheduling, mga ganyan-ganyan. So, kasi daw, yung employer is not your friend. Yung employer is your employer. So, dapat ipakita mo sa kanila yung mga traits mo, yung characteristics mo, or yung skills mo na related dun sa pag-a-applyan mo ng trabaho. Pinaka-common, what are your strengths and your weaknesses? So, your strengths mo, syempre sabihin mo, blah, blah, blah.
yung strengths mo talaga. Yung weakness mo daw, isang advice na nakuha ko is, don't really tell them yung weakness mo talaga. Like, halimbawa, I'm a night owl and I wake up late every day. Mga ganon. Weakness ko yun. Huwag mo daw yun sabihin. Dapat yung weakness mo is somehow strength pa din. Parang ganon. So, ano bang example nun? So, for example, I have a high standard of quality when it comes to my work. That's why siguro yung ine-expect mo sa ibang tao is ganun din na klase ng work. Parang ganon. You can search about it kung ano ba yung mga pwede mong isagot as your weakness. It's not bad to be prepared for your interview na parang scripted yung mga sinasabi mo. Ine-expect ng employer, prepared ka to do the job, that you're qualified to do the job. So, hindi mo siya friend, hindi mo siya kamarites. So, be professional at all times during your interview. Isa to sa mga natanong din sa akin, yung what are your challenges? If you've watched my previous video, so, ginawa ko nun is, nagbigay ako ng example ng mga na-experience ko na challenge sa work and how I handled it. So, kung hindi mo kayang i-express ng maayos yung challenges, halimbawa, hindi mo alam mo paano mo sasabihin, magbigay ka na lang ng example. I-illustrate mo sa kanila kung paano mo hinandle yung challenge na yon. Be honest in a way na hindi nila malalaman yung weakness mo. Basta, always treat your interviews as something na parang siniscreen ka talaga nila kung talagang qualified ka sa work or sa job na in-applyan mo. So, if you have any other questions, you can comment down below and then I'll try my best to answer them. But disclaimer, hindi po ako expert. I'm just saying what I have experienced here in New Zealand. Next is, kung halimbawa, first time mo dito sa New Zealand or wala ka pa dito sa New Zealand, nasa Pilipinas ka pa lang, very important is to do your research about the New Zealand culture. Importante na basahin mo yung entire job description na pinost nila, for example, sa website. Like sa Seek, kunwari. Kasi meron akong isang job interview na kaya niya lang ako in-invite for interview is because binasa ko ng buo yung job description. So, ano bang ibig ko sabihin? Ito kasi yung nangyari. Dun sa job description, di ba, maglalagay sila dyan, what qualities yung hinahanap nila, kung anong yung job description, yung gagawin mo dun sa role na yon, blah, 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 and a little bit about the company. Pero dun sa specific na job na yon na in-applyan ko, meron dun nakalagay, put daw, I have a high attention to detail, parang ganon, in your cover letter. Di ako naman, since nabasa ko yun, parang wala lang, sabi ko, okay, so ilalagay ko to sa cover letter ko na, lagay daw na, I have high attention to detail. So nilagay ko siya, I have high attention to detail in my blah, 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 blah. Tapos, parang the next day or a few days after, nag-email sa akin yung employer na sabi niya, I'm inviting you for an interview, ganyan-ganyan. Sabi ko, okay, good. Pumasok ako ng interview. Nung pag-interview sa akin, sabi sa akin nung employer, hey, tinutour niya na ako dun sa company niya. Sabi niya, the main reason why I asked you to come in for an interview is because of this. Hinighlight na niya dun sa cover letter ko na may nakalagay, I have high attention to detail. Sabi ko, okay, so dahil dun, sabi ko, yun lang talaga yung tiningnan niya sa cover letter ko. Tapos, sabi niya, alam mo ba kung ilan lang out of 100 plus applicants yung naglagay niyan sa cover letter nila? Tapos sabi ko, mga 50? Tapos sabi niya, no. Sabi niya, 6. So, out of 100 plus applicants na sort niya into only 6 applicants na i-interviewin niya dahil lang doon sa information na yon. Sabi ko, so hindi nila binasa ng buo yung job description? Sabi niya, yes, exactly. Oh my God, parang importante pala talaga na basahin yung buong job description kasi pwedeng yun yung magme-make or break ng nai-invite ka nila for interview. Yung interview na yun is kakaiba para sa akin kasi para akong nasa game show or parang may mind games na nangyayari kasi tinitest niya talaga kung gaano kataas yung attention to detail ko. Kasi binigyan niya ako ng flyers. Tapos sabi niya sa akin, okay, basahin mo yung flyer na yan and sabihin mo sa akin kung ano ang mali dyan. So, merong mga employers na ganyan. Tapos,
tiningnan ko, sabi ko, hala, ano bang mali dito? Hindi ko naman alam kung anong hanapin ko dito. Tapos yung employer, sabi niya, ano ba yung gagawin mo kung halimbawa yung flyer na yan nasa mailbox mo and then interested ka dyan sa flyer na yan, yun sa ino-offer nilang product. Sabi ko, ay, oo nga. Sabi ko, walang contact information. Tapos sabi niya, good spotting. Grabe tong employer na to kasi tinitest niya talaga kung talagang qualified ka dun sa job na yun. So, may mga job interviews na ganun. One wrong move mo lang, pwede ka nang ma-disqualify dun sa job interview, diba? So, very important talaga yung job interview. And even if dun sa mga skilled workers, diba, merong mga patibong na pwedeng mamali ka ng sagot na parang, ay, parang ayoko to kasi pabaya pala to sa work niya. Parang ganun. Ito naman advice ko para dun sa mga kapwa natin Pinoy na wala dito sa New Zealand is be financially and emotionally ready. Yung mga may experience na magtrabaho abroad aside from New Zealand, alam naman natin kung gaano ka-draining siya financially and emotionally. So, talagang mag-i-invest ka. So, kapag nasa Pilipinas ka, kailangan mo mag-invest. May mga employers na nagsusupport ng work visa, pero kailangan mo pa din maglabas ng pera kahit papano, di ba? So, ano ba yung mga costs ng visa and documents needed mo para ma-approve yung visa mo? Yung mga medical examinations na kailangan, of course, yung plane ticket unless sagot siya ng employer. And yung initial rent and food costs mo dito sa New Zealand. So, sabihin na natin mga first few weeks mo. Syempre, yun yung mga kailangan mong i-consider bago ka lumipat dito sa New Zealand. And of course, you have to prepare emotionally kasi mawawalay ka sa family mo. Another thing na nag-stand out siguro ako, kaya ako nagka-job offer dun sa isa kong pinag-applyan kasi magkakwento na naman ako. Ganito kasi yung nangyari. Nung unang invite niya sa akin for job interview, yung other employer na yun. Sabi niya sa akin, I'm inviting you for a job interview, blah, 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 at 10 a.m. this day, blah, 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 blah. Nag-reply ako, sabi ko, hi, sabi ko, okay, sige, mag-attend ako ng job interview, blah, blah, blah. Please let me know if there's anything that you would like me to bring, blah, blah, blah. Tapos yun. Hindi siya nag-reply. So, parang, sabi ko, ano kayong gagawin ko? Hindi siya nag-reply. Hindi siya nag-confirm. Tapos sabi ko, wag na, okay na yun. Mag-show up na lang ako sa kanya on the day. Basta sabi ko sa kanya, 10 a.m., okay. Sabi niya, 10 a.m., okay na yun. Hindi na ako nag-follow up. Buti na lang, okay naman. Kasi, ibig sabihin, natanggap niya naman talaga yung reply ko. In-interview niya na ako, blah, 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 whatever. Ito pa pala, nung time ng interview, tinanong niya ako, sabi niya, ay, by the way, alam mo ba kung anong ginagawa nitong company na to? Tapos sabi ko, yes, sabi ko, I actually checked your website and I saw kung ano yung ginagawa nyo, in-explain ko sa kanya, blah, blah, blah. Tapos na-impress siya doon. Kasi sabi niya, sabi niya, galing mo naman, chinek mo yung website namin, blah, blah, blah. Na-impress siya. So, do your research din about dun sa company na or sa employer na pinag-applyan mo. Importante yun, na-appreciate nila yun, na talagang interested ka talaga na mag-work dun sa company na yun. After nung interview, humingi siya ng referees sa akin, sabi niya. Tapos nag-reply naman ako sa kanya, okay, ito po yung mga referees ko, blah, 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 whatever. Tapos, nung pagbigay ko sa kanya ng referees, hindi na siya nag-reply. Hindi pala. Sinabi ko pala dun kasi alam ko na hindi siya magre-reply. Sabi ko, kung okay lang na i-confirm mo na na-receive mo itong mga referees na sinend ko sa'yo. The next day na ata siya nag-reply na sabi niya, yes, parang I confirm na na-receive ko na yung mga referees, blah, blah, blah. Nung the day after naman ulit, tinawagan niya ako, sabi niya, hello, Trisha, sabi niya, na-contact ko na yung referees na binigay mo sa akin, although yung isa, hindi ko ma-contact by phone, so nag-send na lang ako ng email. Tapos sabi niya, I appreciate you. Parang, na-appreciate niya daw yung nag-email ako sa kanya na kung pwede daw na i-confirm niya na na-receive niya na yung referees. Na-appreciate niya daw yun. So, yung mga employers, di ba parang, ako kasi, yung nature ko is parang nahihiya ako mag-follow up, parang ganun. So, importante yun sa mga employers na nagpa-follow up ka sa kanila kasi nafe-feel nila na interested ka talaga dun sa trabaho. Since kinonfirm naman ng mga referees yung mga sinabi mo during the interview, I'm giving you now a job offer. Tapos parang tuwang-tuwa ako na parang, yes, may job offer na ako, oh my God!
So yun, so parang wag kang mahiya na mag-follow up sa mga employers mo kasi na-appreciate nila yon and doon nila nakikita na interested ka talaga sa job na pinag-applyan mo. After ng job interview, don't forget to send a thank you email to your employers because they will also appreciate that. And don't forget mag-research ka about sa company kasi ang pangit naman tingnan na basta ka lang nag-apply tapos wala kang kaalam-alam about dun sa company. Talagang, ganun ba? Galing naman ang ginagawa nyo. Dapat alam mo na yun na ganun yung ginagawa nila. That's why you wanted to work for that company. May job offer ka na, don't forget to take a few days. So, usually, pag nabigyan ka na ng job offer, may deadline sila. So, gaya nung sa akin, meron siyang deadline na if you don't reply until this date, this job offer will automatically expire. So, it's okay na wag mong agad tanggapin yung job offer. So, ang gawin mo is basahin mo ng maigi yung kontrata and wag kang mahiya na makipag-negotiate sa employer mo. Basahin mo kung ano ba yung mga expected na gawin mo, tapos kung magkano yung pay, kung okay sa'yo yung pay, ano yung mga working hours mo, ano yung mga benefits na marireceive mo. So, importante na maintindihan mo yung mga bagay na yon. And kung meron ka mga questions about the contract, syempre, mag-email ka dun sa employer mo. So, spend at least a day or two going over your contract. Don't just accept the job offer right away. Alam ko na excited ka na, yes, may trabaho na ako, makaka-move na ako sa New Zealand, blah, 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 whatever. Pero, the employer would also want you to go over the contract and make sure, parang, 'di ba? Ilang taon ka magwo-work dito sa job na to. Dapat on your end, you feel valuable din na magtrabaho dun sa company na yun. So make sure na you are well compensated and maganda yung mga benefits na marireceive mo. And then yun na, magwo-work ka na and welcome to New Zealand. Welcome to your new employer. Welcome to your new company. That's it. So kung may mga tanong kayo, pwede po kayo mag-comment sa baba and I'll try my best to answer your question, or you can email me, or you can send me a DM on my Facebook or Instagram account. Meron din po akong TikTok account. Don't forget to like, share, and subscribe to this video. And thank you so much. Please mag-subscribe po kayo. Close to 15,000 subscribers na po tayo. And if you want me to make other videos about my life here in New Zealand, please let me know. I post videos every Tuesday and Friday at the moment, 11 p.m. New Zealand time or 6 p.m. Philippine time. So, thank you very much, guys. Thank you sa 13,000 subscribers. Thank you, guys. Kahit 3 years akong nawala sa YouTube, nandyan pa rin kayo. I'm so happy. And, yan. Thank you very much for your time, for watching this video. I love you and see you on the next one. Bye!